Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na siya with evidence na po. Iba din itong magtanong si Richard Gomez, si Congressman Richard Gomez. Parang hindi siya naniniwala sa statement ni Karen Espinosa. Kasi tinatanong ni Congressman Richard Gomez kung si Karen Espinosa sa pagharap sa Quadcom ay nagsinungaling noong sa Senate hearing, paano natin masasabi na totoo ang mga sinasabi niya sa Quadcom hearing? May punto naman si Richard Gomez. 'Di ba? Paano? Baka ginamit lang ito ni Karen Espinosa para for media mileage or para pag-usapan kasi tumatakbong mayor, 'di ba, mga kabibig? So, parang nauutal si Congressman Barbers kung paano idepensa si Karen Espinosa or so kung ano ang nangyayari niyon sa Quadcom. So, panoorin niyo si Richard Gomez. In fairness kay Richard Gomez, very fair siya sa gusto niya malaman kung totoo man or hindi ang mga sinasabi ni Karen Espinosa. Kasi more on side sila na ipapalabas na kasalanan ni Duterte at ni Senator Bato de la Rosa. Kasi parang naniwala sila, ramdam ko lang, naniwala sila sa statement ni Karen Espinosa. Buti na lang may isang Richard Gomez na nagsasalita na to be fair, kasi ang masisira dito ang Senado. Kasi bumaliktad si Karen Espinosa. So it means ang Senado sa panahon ni Karen Espinosa na naging resource person, pwede pa lang, ang tawag dito, gumagawa ng issue. Nagsisinungaling ang Senado. So it means hindi maganda ang naging resulta sa pagsusuri ng Senado. Kaya very careful si Richard Gomez. At tama naman ang mga sinasabi ni Richard Gomez. So, panoorin natin ang video ito kung saan nagsalita si Richard Gomez kasi binigyan siya ng chance na magsalita at mag-question kay Karen Espinosa. So, eto mga kabibig, manood tayo para alam natin mga kabibig. So, eto na. Okay? Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? May punto. Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Correct. Hindi mo pwede sabihin sa tumigil ka na. Ay babarili ka agad ng mga yan. Tama. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila ito, Tama. nakakaputo. Sad na may namamatay. Correct. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi na ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Karen Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? Oo, So, tama. ano yung pinangahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Karen Espinosa. And ang haba nung sinabi ni Karen, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos Correct. kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event nung pagkamatay ng father ni Karen Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin?
so that we can hear both Correct, sides. correct. Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman no ni Colonel Marcos pero yung hindi niya patungkol binigyan doon ng sa salita. kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan Ano na? sa Leyte. Otal-otal. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang anggulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. And we will give him that later, Your Honor. But Mr. Chair, yes. with regard also, if we can take up protecting our institution and the Senate. I as, absolutely agree yes. with you, Congressman Gomez. In fact, para persons na naimbita, for the information na rin ng ating publiko, hindi naman po 101% pinaniniwalaan natin ng committee ito ang kanilang mga testimonya. The only reason why we are asking them to execute an affidavit nang sa ganon ay hindi po tayo balikan in the future para sabihin nila na sila ay pinressure, tinakot, pinilit o hindi kaya isinubuan ng statement. And that is the reason why we require them to execute an affidavit. So ito ang gusto nating sabihin because we really want to protect the institution, both the Senate at itong lower house. Dahil po tayo dito sa Quadcom, ang ating layunin, wala naman iba kundi ipalabas ang katotohanan. Kung meron man pong lumalabas na mga personalidad o pangalang na babanggit, base sa mga testimonya o hindi kaya sa dokumentong isinasubmit sa atin, yan po ay tinitimbang natin. Nang sa ganoon, pag tayo'y gumawa ng committee report, lahat po ng side ng kwento ay kasama ho sa ating committee report. Yes, Mr. Chair. And lastly, with regards to the statement of PDEA, I think it is inaccurate for him to say that the drug fight or the drug problem did not improve during the drug war. Correct. I can say my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war because yung police namin nagtrabaho talaga sila. As a matter of fact, during the course na marami silang hinuli, in less than 2 months, Mr. Chair, there are over 900 people who surrendered in front of my city hall when I was mayor. Why? Because natatakot to sila na mamatay and they surrendered. Correct. And because of that, the drug problem in Ormoc City bumaba talaga. So it is not accurate that the Director General said na hindi nag-improve ang situation. At least in my part as mayor, and I can only speak for myself, nag-improve yung aming lugar. Yes. See? Ganon. Kasi puro kayo puro pangit ang narinig namin na yung drug war, causes like this. Hindi lang puro mga inosente ang nadamay. Pati mga pulis may namamatay. Kasi, tama naman ang sinabi ni Richard Gomez, na itong mga drug addict, mga pusher, mga drug lord, hindi naman ito parang sabihan mo lang na, oy, kukunin ka namin ngayon ha, o stop mo yan. Natural na mga bala, mga baril yan. Di ba mga kabibig? So marami na nadamay. Congratulations ha kay Congressman Richard Gomez kasi dito talaga nakikita natin na fairness, merong isang congressman na gustong makita ang totoong istorya, yung fairness, at parang nadududa siya kay Kerwin Espinosa.
Oo, feel na feel ko talagang hindi siya naniniwala kay Keron Espinosa. Kasi meron na itong kasong ito eh. 'Di ba? Na kung saan tinako na 'to sa Senado, meron ng hukom na nangyari sa Senado, tapos dito bumaliktad lang. Ikaw ba maniniwala ka sa taong bumaliktad? And the same time parang swak na swak sa panahon ngayon na kung saan tatakbo siyang mayor? For what, 'di ba? Tapos gagamitin niya ang issue na ito ang AJK, gagamitin niya ang Quadcom hearing para makakuha lang ng simpatya ng mga tao. Paiyak-iyak pa itong si tawag dito si Kerwin Espinosa. Oo, mga kabibig. Paiyak-iyak itong si Kerwin Espinosa. Saan ba itong parte na ito? Kung saan ito paiyak-iyak siya nung na-interpolate siya ni Luistro. Parang si Luistro naging si Boy Abunda pa, mga kabibig. O panoorin natin mga kabibig ha. Paano naging Boy Abunda itong si Luistro? Going to name also the jail guards who were on duty during the time. Likewise, to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay, before I rule on the motion, tanungin ko lang muna si Mr. Espinosa. Sino-sino itong mga women na sinasabi mong ayon sa iyong salaysay, yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Landa, asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Ano lang yung full name nila kaya para ma-record Um, Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Sumalhad. Okay. Kapatawag na naman sa Kongreso yan. Parang magkaalaman. Ay. Diba? Let's move to the other part. Linda Rosal. Linda. TC de la Austria. Yang tatlong binanggit ko, sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters ni Daddy. Yung isang witness na nasa loob ng kulungan na isang PDL din, anong pangalan niya? Dondon, a certain Dondon. Certain Dondon. So there is a motion to invite the women who according to the sinumpaang salaysay ni Kerwin Espinosa ang siyang Nyo, if during the time, the name of Mayor Espinosa indeed appear in the narco list? Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. Nandun pala yung pangalan sa original list eh. Drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already indicated as neutralized. So, he was, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know, Pidea, kung kailan po napasama dun sa narco list? Was it after the killing incident or subsequent to the killing incident? In the original list, it was already after the death of If Mayor you are Espinosa. saying, Pidea, that it was after the incident, ibig sabihin po, patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drug list? Ganun ho ba yun? No, Your Honor. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list, but however, as the period or as the drug campaign continued, he would eventually be indicated as neutralized. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or whatever was his participation, Your Honor. Mr. Chair, I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker whether during the hearing or off the hearing as to the origin, the people who validated
the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate, and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave, subject, of course, to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya is frowned upon by the court. This will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa which happened in Baybay Leyte, including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila De Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed Nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom. Patawarin niyo po ako Ito na. na May siyang tawag, nadala si Lima. sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman, at ang picture na yon nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask, sorry talaga po, ma'am. At Ngayon lang. kung ka ano mang sorry. plano mo sa ginawa kong buhat-buhat o sala, Sa haba ng panahon, ngayon lang siya nag-sorry, no? Sa haba ng panahon na hindi na nakaupo si Duterte, ngayon lang kayo nag-ask ng sorry. Parang ang drama. o kalambigitan sa droga o unsay imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am, pero ang ako alang ihangyo mangayo ko nimo pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ragyud ko, ma'am. Naluoy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong panahon na patay na akong papa o ako mamatay, mag-unsa na lang akong mga anak maong gibuhat nako nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo og istorya kabahin sa kalambigitan sa droga. Once again, sorry kayo, ma'am. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? The last that I know, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay Senator Laila De Lima sa kanyang ginawang mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento para masama doon sa kwento, sa narrative ng pagkaka-involved ni Senator De Lima sa usapin sa droga. At sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay Kerwin Espinosa. Does that satisfy the good congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, Ito na. sana po magbago na tayo Magbago. na iwasan natin
na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika Ala, na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at wag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, alago. noon ang ano ko lang kasi pinagbigyan ako na makapagbigay ng mensahe. Mr. Duterte, sana po i-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, si Fulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Pati papa magbigay ng Ang mensahe ko kay Daddy, ano ba naman? So parang ano na ha? Parang sa showbiz na to ha. Iba ha, may mga messages para ano to ASAP. Iiyak na si Kerwin oh. Bakit ang pula-pula ni Kerwin Espinosa? Bakit namumula siya? Ang mensahe ko sa daddy ko, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makamit ang hustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa imo pagpanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo ka di mo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang yung hustisya di mo. Bisan tuod sa pagkamatay, wala na tanang kita. Antod karon, I love you. May biglang nag-MMK, no? Ang Quadcom. Tama talaga mga sinasabi sa tao, no? Ang daming drama sa Quadcom. Bakit siya ni Luistro? Anong drama ni Luistro? Bakit pa message niya? Oy? Di ba mga kabibig? Parang bahala sila dyan. Oy? So yun lang kabibig. Maniniwala kayo kay Kerwin Espinosa. Kayo nang bahala kabibig, ha? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news sa ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time. Kakaiyak naman ang Quadcom ngayon. Ang daming nangyari, ang daming kadramahan, kanigahan, kung sino ang nasisinungaling, kung sino ang nasasabi ng totoo. Bahala na kayo mag-analyze yung kabibig ko eh. Basta alam natin na kahit may patayan noon during the drug war, war on drugs, sinabi naman ni Richard Gomez na epektibo din ang drug war ni Pangulong Duterte.
natural, merong madadamay. Kasi we're aiming to a drug-free Philippines. Hindi naman sasabihin ng mga pusher, mga adik na, o sige, hulihin nyo kami. May mga, tama din si Richard. Di ba? So, kayo lang bahalang mag-react, Kabibig. Kung ano ang iyong komento tungkol dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next.